Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko din po sa Davao, Davaoenyo, sa Davao Region, at sa buong Mindanao. Maayong madayaw na adlaw sa inyong tanan, no? Sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world. Hello, mega love shoutout po sa inyong lahat, mga lalabs, mga vayots, sa anong sulok ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share kung magustuhan po ninyo aking video. Maraming salamat. So yung topic natin ngayon ay itong si Mel Robles. Kinasuhan si Maharlika sa Amerika. So ano masasabi ko dito? Mabuti. Para magkaalaman na talaga mga lalabs, mga vayots, kung sino yung sinungaling sa kanilang dalawa. Kung si Maharlika ba ay sinungaling sa lahat ng mga paratang niya or itong si Mel Robles at ang administrasyon ni Bongbong Marcos. At ito pa ha, ang abogado ni yung sikat na si Johnny Depp ng Pirates of the Caribbean, ang abogado niyang si Camille Vasquez ang kinuha. Malaking bayad yon. Pera ng taong bayan ba ang gagastusin dyan or pera nila? Sino bang nasa likod nito? Si Liza ba? Posible. So, ayon dito sa balita ng The Manila Times, Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO General Manager Melquiades Robles ay nag-file ng defamation at invasion of privacy charges laban kay Maharlika sa vlogger na si Claire Contreras, kilala bilang Maharlika, doon sa United States Court. Sabi sa press conference kahapon Linggo ni Mel Robles, sinabi niya na nagdesisyon siyang mag-file ng cyber complaints doon sa Central District Court of California. Ito daw kasi after nang si Maharlika, si Contreras ay di umano ay naninira, sinisiraan ang kanyang pamilya or sinisiraan siya at ang kanyang pamilya through sa kanyang mga vlogs, no, sa YouTube at sa Facebook at kung saan pa ng mga social media platforms ni Maharlika. Sabi ni Robles, siya daw si Mel Robles at ang kanyang asawa na si Sherwell ay pumunta ng Amerika noong buwan ng Hunyo para kasuhan si Maharlika para matigil na ang kanyang walang humpay na pananakot at paninira sa kanila through sa kanyang online vlog. Sabi pa dito, at sa kanyang mga paninira daw sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at sa iba pang mga government officials. Ito lang masasabi ko dyan eh. Kung matino kayong nagtatrabaho dyan sa gobyerno, hindi kayo sisiraan ni Maharlika. Kaso nakikita natin mismo pa lang sa ating Pangulo, wala na. Yun yung role model ninyo sa kasinungalingan at pangungurakot sa kaban ng bayan. Iisa-isahin pa natin, marami. Pero magbigay tayo ng ibang ng kapiraso ng mga kapalpakan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi na tayo pupunta doon sa 20 pesos kilong bugas. Doon na lang sa zona ng pinagyabang niya noong July 22, 2 weeks ago. Ang sabi niya doon, mayroong flood control na 5,500 na tapos under sa kanyang administration. Na naglunsad din ng kalinisan sa bagong Pilipinas. So, anong nangyari? 2 days after ng kanyang suna, sinampal pinakcheck siya ni Bagyong Karina. O anong nangyari? Taga-bubong, hindi lang taga-tuhod, taga-hawak ang baha. Abot hanggang bubong ang baha, ang tubig sa mga bahay. O, tapos noon, humupa ang baha, sinampal din siya ng basura sa mukha. Isa lang yun sa mga kasinungalingan niya. Yung Maharlika funds, nasaan? Hindi pinagyabang. O, nabulsa na yun. Marami pa. Marami. So, yun lang. So, kaya si Maharlika nag-iingay. Tapos, tinamaan kayo, nasaktan kayo, dahil totoo ang mga sinasabi ni Maharlika, magdemanda kayo. So, ang sa likod ng pagdidemanda ni Mel Robles dito ay si Liza Marcos. So, siyempre, ganit na yan kay Bongbong Marcos dahil makikinabang din naman siya dyan. So, ito, sinabi ni Robles na
for almost a year daw. Ngayon, na siya at ang kanyang pamilya ay ito laging subject daw ni Maharlika sa kanyang mga pang-araw-araw na pag-iingay, no? Tapos sa kanyang mga sinasabi daw niya na mga vicious, unjustifiable, at saka blatant false attack through her YouTube channel, sabi niya na tinatawag na Bull Jakira. Blatant, called, vicious, unjustifiable. Mel Robles, baka nakalimutan mo, pag upo mo bilang isang general manager, 100 katao nanalo ng tawag dito dyan sa lotere. After nun, 433 ni hanggang ngayon hindi ninyo masabi kung paano nangyari yun dahil sa buong mundo wala pang nakagawa niyan. Kayo lang nung ikaw umupo dyan. Hindi ninyo maipaliwanag eh. Nung dinala sa Senado ang hearing, wala na, nahinto na hanggang ngayon. After ninyong mag-executive session ni Senator Raffy Tulfo, magkano ba ang inoffer mo kay Raffy Tulfo para ihinto ang hearing? Dahil ayaw ninyong mahalukay talaga ang inyong mga baho. So yun ba sinasabi mong unjustifiable, blatant, false attack? Tapos sabi pa dito, yung rason daw, for reasons known to us, she continues to deliberately spread malicious lies. Really? Malicious lies ang mga sinasabi ni Maharlika? Na naglalabas din naman siya ng mga ebidensya habang siya ay nagsasabi. Meron siyang mga puting ahas. O, ganun. While also calling me various names. Hindi lang yun. Mismong si Liza Marcos, ginrate ka diba? Ng birthday, hi Mel, ulit si Milyonaryo, happy birthday. Anong sabi ni Liza doon bago nagtapos ang kanyang greeting sa'yo? Sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Mismong amo mo ang naglaglag sa'yo. O, linggo-linggo nananalo sa lotere. Saan yun? Walang tao. Pag sinasabi mo pang vicious, unjustifiable, shame on you, Mel Robles. Dahil bakit? Sa hearing sa Senado, gumamit pa kayo ng kumpanya ng kamisita doon sa manikin na yon para i-chop-chop, i-edit yung lieg ng babaeng nanalo na mayroong malaking doon. Ano ba yan? Nakalimutan kong pangalan noon. Yung kanyang napanalunan na pira. Nakita pa doon. Cheque. Yun. Unjustifiable yun. Totoo yun. Inamin mo yun, di ba? Ginamit ninyo, inedit. Tapos sabihin mo ngayon, si Maharlika, unjustifiable, blatant, false attack. Hindi eh. Kasi lumabas yan mismo sa bunganga ninyo. Ito pa. On her program, online program, Contreras also alleged made several absolute untrue and on an outlandish accusation against Robles, including stealing money from the people, contract killing. Ayan, so yung stealing money from the people, hindi natin alam yun. Si Maharlika lang makasagot niyan doon sa korte sa Amerika. Bigay na natin yan sa kanila. At yung kay Maharlika daw, contract killing doon na may nagamit yung assisting ng mga terorista, hindi natin alam dahil meron din naman na issue doon sa bata na kinidnap dyan sa Turkey, gamit pa yung ISAF. Involved dyan si Liza Marcos. Hindi natin alam. Bayaan na natin si Maharlika magbigay lahat ng mga dokumento dyan doon sa korte sa California. So sabi pa nito, she even accused me of plotting to kill her when I went to US. Malay namin kung totoo yung sinabi ni Maharlika. Kasi alam namin na sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos, mga sinungaling kayong lahat. So which was outrageous because my main job in the PCSO is to save lives, really. Kaninong lives yung sinalba ninyo? Lives ninyo? Lives ng taong bayan? I don't think so. Kung lives ng ibang tao ang sinalba ninyo. Dahil kinakamkam ninyo yung mga pira ng mga pobreng mananaya. And we have helped over 300 Filipino people who were hospitalized just last year.
Talaga ba? Istoryahi.com. So, kung reputasyon mo naman lang, Mel Robles, ang pag-uusapan, baka nakalimutan mo ito, balita. Ito ng Philippine Star noong March 2, 2017. Sandigan Bayan orders arrest of XLRT executives over 400 million janitorial deal. Ito panahon pa to ni Gloria Arroyo, mga lalabs, mga bayot. The case stemmed from the alleged anomalous implementation of the maintenance and janitorial service contract that the LRT entered with a joint venture of COMM Builders and Technology Philippines Corporation PMP Incorporated and Gradsky Subrakaz Gras in January 2009. Ito yun. So, yung division daw ng Sandigan Bayan na yan, ordered the arrest of former Light Rail Transit Authority Administrator Mel Robles and 10 others former official for graft and case over an alleged anomalous implementation of 400 million maintenance and janitorial contract. So, dito pa lang, Mel Robles, wala ka na pong reputasyon. Mabaho pa sa purak ang reputasyon mo. Maliban doon sa pagpapanalo ninyo ng tag-100 katao, 433 na hanggang ngayon walang sagot. Araw-araw, linggo-linggo, nananalo dyan ng tag-ilang milyon. No? Na wala naman tao talagang nananalong mananaya, kundi kayo lang minamanipula ninyo yung mga mananaya. So ngayon, dito tayo sa kaso na to ni Mel Robles, mga lalabs, mga bayot. Sino ba? Ito. Sabi dito ng Politico.com, kahapon to. Ito daw, sick of lies, PCSO General Manager Mel Robles. Tapos, itong si Johnny Depp's lawyer in case versus US-based vlogger. Social. So, magkano bayad dito, mga lalabs, mga bayots? Magugulat kayo dito kay Camille Vasquez, no, na isang American attorney na kilala bilang sa kanyang magiging abogado niya kay Johnny Depp, no, sa kanyang defamation case laban sa kanyang asawa or ex-wife na si Amber Heard. So magkano ba ang bayad dito kay Camille? Yung nagastos dito ni Johnny Depp noong June 22, 2022. Ito, Johnny Depp's team, impressive as they were, did not come cheap, and his legal fees are estimated to be in the region of 5.5 million US dollars lang naman. So, magkano to sa piso? Mga around 300 million pesos. Meron ka niyan, Mel Robles? Saan mo kukunin yung pambayad? Diyan ba sa loan beater na lagi na lang kayong mananalo para iponin ninyo yun, may pambayad kayo kay Attorney Camille Vasquez. Tapos ito pa, itong 5.5 million Amber Heard who hinted at financial concerns during her witness evidence is therefore potential facing a bail of several million. So hindi lang to. Hindi lang, estimated pa lang to, pwede pa itong tumaas, lalo na pag makitang ang nagkaso sa Pilipinas ay, halimbawa, tawag dito, si Mel Robles, General Manager ng tawag dito, PCSO, mapira to. So, dagdagan pa niya to, posible tapos pabalik-balik pa ni Mel Robles doon at ang kanyang asawa or kung sino pa dyan. Sa Amerika, magrirenta sila ng hotel. Hindi man yan siya magrirenta doon sa hindi 5-star hotel. Di po ba? Tapos mag-hire pa yan doon ng bodyguard, yung pagkain pa nila. Pagkain pa ng abogado, of course. Kung ano-ano pa yun. Hindi lang yan. Aabutin to ng mga 1 billion, mga lalabs, mga vayots. Sa tingin ninyo, pera ni Mel Robles at pera ni Liza Aranita Marcos ang gagamitin? Hindi. Pira natin, taong bayan ang gagamitin dito. So, ayon pa dito kay Third Floor Studio, ang American lawyer na si Camille Vasquez ang hahawak sa kaso ni PCS o General Manager
Robles laban sa vlogger na si Maharlika sa kasong defamation. So ito. Si Camille Vasquez ay may rate na $800 per hours kung kausapin mo siya. Kung kausapin mo siya ng 5 oras. So yung 800 na to dollars, so ipagpalagay na nating 50,000. So ilan na yun? Sa 3 oras na 250,000 ang kanyang saan kukuha si Mel Robles kung yung sahod lang niya pagbasihan bilang general manager, papalagay na nating 300,000 a month ang kanyang sahod. Dito pa nga lang sa kung ilang bisis niya kausapin dito si Camille na to Vasquez, ubos ang sahod ni Mel Robles dito. Na kahit nga si Johnny Depp nagreklamo nga dahil sa laki ng kanyang nagastos. Minsan daw sinasabi ni Johnny Depp na naubos ang pira nito. Maipanalo lang ang kanyang mga puntos sa korte dahil sa mahal ng lawyer's fee ni Camille Vasquez. So magkano ang sweldo ni Mel Robles bilang general manager? Pagpalagay na daw dito sa 150K. Pagpalagay natin 300,000. Kasya ba ang talent fee ang sahod ni Mel Robles na ibayad dito kay Attorney Camille Vasquez? Hindi po. So, ibig sabihin, ito nga ang tanong dito pira ba ng bayan ang gagastusin o pira ni Lisa Marcos, pira ni Mel Robles? Kung kay Mel Robles, saan siya kukuha ng ganito kalaking halaga? Dito pa lang, kung hingian siya dito ng 5.5 million US dollars kasi hindi piso ang pinag-uusapan dito, dolyar. Kaya to ni Mel Robles? Siyempre hindi. Kasi yung kanyang sasabihin doon, ganito siya, ganun trabaho niya. Mabuti yun para sa akin. Kasuhan ni Maharlika doon, magharap sila doon para malaman lahat. Matatanong din ng lawyer ni Maharlika, saan ka kumuha ng pira para pinanggastos mo? Mahalukat po yun lahat, mga lalabs, mga wayots. At defamation, hindi naman yan doon si Maharlika, makulong. Multa-multa lang yan. Mahalungkat pa to, magbabackfire ito kay Mel Robles. Tingnan ninyo. So, we will see kung ano yung mangyayari.